Hello mga kaibigan, welcome to my kaibigan vlog number 7. Ayun, alright. So ngayon nandito kami sa UCC sa Gateway Cubao. Yan, shout out baka naman po Gateway. Ayan, UCC. Baka naman may pa freebies tayo dyan. Joke lang po. So ngayong hapon kasama natin yung ating kaibigan na si Ian. At magkukwentuhan tayo. For sure, nako, please panoorin nyo ito hanggang dulo. Ang dami nyo mapupulot na inspiration and lessons from this conversation. Pressure. Huwag na, huwag. No pressure, ano lang to, casual interview. Yeah. So, let's start this conversation with yung kung paano start na magkakilala. Kasi ako, mga kaibigan, mahilig ako kumanta, mahilig ako sa music. So, during the pandemic, isa sa mga pinagkaabalahan ko talaga ay yung WeSing. So it's an application na para ka nag-video, okay? And pwede kang makamit ng mga tao doon na pwede kang makapag-usap, ganyan, makapag-jam. So isa si Ian sa mga nakilala ko doon sa application. So kung ako, ayun yung way ko na mag-distress during the pandemic. So gusto ko naman tanongin si Ian, paano ba nakatulong yung music sa buhay mo, lalo na sa mga challenging times? Well, siguro, for one, parang ikaw kuya, during the pandemic, I think lahat naman tayo, naghanap tayo ng release, saka naghanap tayo ng mga bagay to cope up with the times, diba? And during those times, siyempre naghahanap tayo ng mapaglilibangan talaga. And so, din ako sa nabiktima nung app. Nagplantito ka rin ba? Hindi naman? Hindi ako na ganun. Oo, pero WeSing. So when I downloaded the app, sana pa yun parang sa YouTube, tapos linig ko, okay, ganyan. Tapos hindi ko alam yung ins and outs. So record lang ako ng record doon. Kasi na-enjoy ko na siya. Tapos, one thing that I appreciate about WeSing, I get to know a lot of people, including si Bro Mike, diba? Nung una, ang common ground dyan lang is music. Kasi lahat kayo may kumanta, kanta kayo doon. But at the same time, you will know that there are a lot of professional people na pareho-pareho kayo ng pinagdadaanan. Imagine mo, in WeSing kuya, may lawyers, may doctors, nurses, tapos merong mga educators na nandoon. So, more than the joy of singing, yung kwentuhan about life, about career, ano yung mga gagawin after pandemic and all that. So, na-enjoy natin. So, siguro ako, ang root ko lang, but din ako na-entice dun sa I really love singing. Bata pa lang ako nakanta na ako. I was part of the choir ever since. As in elementary days hanggang ngayon. And I am currently a part of a group. Ang tawag sa amin, Ambassadors for Christ Chamber Singers. I was also part of parish-based choir before. We compete local and international. Wow. Nice. So ngayon, na-enjoy ko siya. And that is something that I enjoy both worlds. Sa WeSing, saka sa totoong buhay. And for a time, ginawa ko rin siyang bread and butter. I used to sing for a band. Tapos nagtayo din ako ng sariling group. Nag-backup vocals din ako. Nice. So malaking part talaga sa akin yung music hanggang ngayon. Yun, grabe. So nakipag-compete pa sa mga mga competitions. Yun lang yung compete. Ako din before nakikipag din ako. Well, not more on the competition, pero yun, racket din yung pagkanta. Makanta din kami sa Isitan Recto na, alam niyo ba yun? Yung Sunday before, kumakanta-kanta kami doon, may grupo kami. So ayun din talaga siguro yung isa mga reasons kung bakit na hook ako dun sa WeSing na yan. And WeSing baka naman baka naman Tsaka ang maganda ko siguro ikaw din makaka-relate. Nagkaroon talaga tayo ng maraming kaibigan doon. Correct. Even after pandemic, yung mga naging kaibigan ko doon, namimit ko sila na
on a regular basis. Nice. Yung iba sa kanila, naging ka-close ko din talaga. And mga prayer warriors ko sila. So sobrang grateful ako dun sa app. Hindi ko in-expect na makakabuild ako ng relationship. Meron pala mga tunay na tao din talaga, na beyond dun lang sa, hindi lang dun sa app, even sa personal lives natin, makakonect talaga tayo. Thank you. Now, isa pa sa mga interesting facts about us, no, aside from singing as our common interest, parehas pa tayong nasa learning and development, learning and engagement. So, pwede mo ba kaming kwentuhan sa iyong journey sa pag-ibig? Paano ako napadpad? Paano napadpad sa learning and development, di ba? Well, actually, kuya, by profession, I'm a licensed teacher. Nice. So, educator din kami parehas. Educator. So, graduate ako ng Pamandasan Luzon ng Manila. I took up English. So, I'm a licensed Kaya naman teacher. pala, tinudugo dito. Pero actually, hindi ko siya nagamit. Hindi ko siya nagamit. Kasi right after graduation, parang Friday graduation, Monday nag-work na ako. And nag-work ako sa corporate agad. Okay. So, Nagpahinga ka pa ng Saturday and Sunday. So my first work was at the Beauty Center sa Manila. Tapos, after nun, medyo na-move na ako into admin and HR. Oo. So, lumipat ako, so nag-work ako sa ADP at that time. Tapos, na-enjoy ko yung HR. So, doon ko na-enjoy yung pagiging generalist. So, iba-ibang facets, recruitment. From recruitment to retrenchment, hanggang training, hiring, etc. Tapos, I think part of me is really a speaker and an educator. So, medyo hina-highlight ko pa rin yung training and development kahit nasa anong field ako. So, during those times, medyo na-align ko pa rin yung sarili ko with that. And then after I resigned, I moved to IBM. Ayan. Something common pa, no? Sa ating dalawa, nag-work din ako sa IBM. Nice. Pero when I moved to IBM, ang role ko doon is contracts. Bid support ako. So nag-support kami ng mga bids for IBM. So sabi ko parang naiba na naman ako ng landas. Tapos eventually, naging parang subject matter expert ako. I do pricing kasi doon. So kami yung mga nagko-quote ng contract for IBM. Tapos tinap na naman nila ako to do training. Sabi ko, talagang Hinahata ka talaga nila sa training. bumabalik ako sa training. And then, eventually, naging bid manager ako doon, naging people manager. Tapos, there come a time na kailangan ng training and engagement leader for our towers, IBM. And they taught me for the role. So, sabi ko nga, kung doon talaga yung passion mo, dadali ka rin talaga doon kahit nasa anong industry ka, anong role mo. So I took that role and yun na, doon na-open yung horizon ko on trainings. Tapos siguro good thing I have a very, very good boss. Si Kurt. Tapos yung team ko din, in a very supportive environment. Yun nga kasi we equip. In-equip din kami ng IBM ng several trainings and programs. Tapos, yun na-enjoy ko na siya. Tapos, a part of it, kuya, I also handle yung mga engagement activities for IBM. So, yung mga programs doon, yung mga something that will make the workforce stay sa company. So, na-enjoy ko yun, yung para kailangan mag-enjoy sila. So, I enjoy both worlds. Yung training, yung engagement. Kasi nga, di ba mahilig nga ako sa music, mahilig ako sa mga events, gano'n. So, sabi ko parang this is something that I really love doing. So, kahit pagod, kahit stress, enjoy ko siya. Fulfilling doon. Yun yung parang naging ano ko. So, sabi ko, hindi ko na-miss yung academe, but at the same time, nagagawa ko pa rin naman siya. Tapos I moved to Chevron. For big time talaga yung mga companies, no? Kanila ADP, IBM, Chevron. Yung sa Chevron, ano naman ako doon, naging engagement culture specialist. So,
nawala yung element ng trading. Tapos, inanap ko siya. So, hindi rin ako actually nagtagal sa abroad. I moved to a training company. Yun na yung last. Nice. So, yung training company, highly focused naman on training. So, meron kaming government clients and government clients. Tapos, what I love about this, kasi if for the longest time, part ako ng isang corporation na yun. Ngayon, I work for different organizations already, helping them on their training needs. So, na-enjoy ko siya ng gusto until yun nga, nagka-pandemic, we have to close, we have to shut down. But after that, I was part of, naging part ako as trainer, facilitator, yung Arete naman, Arete Consultancy. So hanggang ngayon, siguro if iba-backtrack ko lahat ng pinita ko about my career, I really love talking with people. Talaga. Oo, yun talaga. Siguro kahit maubusan ng boses, gagawin ko pa rin siya. And alongside, I also do hosting na, tapos I do public speaking, nag-voice over din ako. Kasi lahat na, basta anything about voice. Siguro kaya ganito na rin kapaos yung boses ko kasi masyadong nagamit. Ay, nakakatawa, no? Siguro yung something na nakuha ko doon, parang ipupurso ka talaga kung saan yung passion mo. Kung ano talaga yung gusto mong gawin. Minsan kahit lumayo ka na doon, hihilain ka pabalik. Na is something that you know, ito yung kailangan mong gawin. And speaking of that, kasi parehas tayo, ako nagturo din ako eh. Parang yung start ng career ko as HR din, tapos HRIS, tas training, nag-compensation and benefits pa ako, ganyan. Tapos, napunta ako sa training supervisor din ako. Tapos, nagturo na ako. Actually, yung pagtuturo, kasi isa din yun. Sabi nila, di ba, ito yung noblest na profession. It's a noble profession talaga. Very fulfilling naman when you give back dun sa mga estudyante, tuturo mo sa kanila yung mga dapat nilang matutunan. Pag nakita mo silang successful, feeling mo part ka ng success nila. So, for the longest time, parang naisip ko na, dito na talaga ako. Dito na talaga yung calling, ito na yung passion. The ideal sense of it. Yan, ramdam ko na ito na talaga yun. Pero, yan, the moment that we talk, may isang deep talk tayo, isang heart-to-heart conversation na naparealize mo sa akin na teka lang, parang there's something more to what you're doing. Ito yung value mo, ito yung nakikita kong value mo. Pwede ka pa dito, parang gano'n. Na hindi ko siya, blinded ako that time kasi nga parang mostly sa akin, passion, ganyan. So yun, siya po talaga yung reason ko bakit ako umalis sa RTU, na joke lang. Isa siya sa mga dahilan. Siyempre una, number one talaga, yung family ko kasi siyempre I have to provide for my family. Pero yun, isa din sa mga nakapagpagising talaga sa akin na, teka lang, there's a life beyond what you're doing, parang gano'n. So, yun. Anong naging reaction mo na lumipat ako after ng talk natin? The funny thing about it po, yung kanina ni Kuya Mike, so meron kami, yun nga, very, very professional, deep conversation about things. Kasi nga, for the longest time, so, namamonitor siguro namin isa't isa through Facebook, stories, gano'n. Since we're part of the academy, tapos yun nga, close sa mga ni Kuya Mike. So sabi ko, Kuya, natutuwa ako kasi nga, I think you're pushing the ladder so much. Sabi ko, sobrang feeling ko, yung success mo, it's way beyond. So sabi ko, nakaka-proud ka, sabi ko pa sa akin. Tapos sabi ko, siguro yaman-yaman mo na ako. Kasi that time, I was part of a company. Tapos sabi ko, Kuya Mike, kung kailangan ko ba na trainer, matatakba kita. Kaso malaki na sweldo mo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, naku, quiz kung alam mo na. Bariya. Tapos yun, nag-share nga siya. So I really can't believe that. Kasi nga, may position na siya doon sa school. Tapos ang dami din ginagawa, ang dami niyang laurels and all that. Sabi ko, Kuya, sa tingin mo, ano ba worth it lahat ng effort mo?
knowing that you're a family man, may anak ka, gano'n. Tapos, yun nga, parang sobrang, hindi naman, ayoko i-quote, no? Kumbaga pupunta sa trabaho, Alam ko mapapanood din na tayo na dyan lang. Hindi, alam ko, nag-enjoy talaga si Gwen, and passion niya kasi yun. But, yun nga, sabi ko, pero ikaw kaya sa tingin mo, worth ba yun? I mean, not necessarily financially, pero yung lahat ba ng effort na napapal in its deepest sense. Kasi sabi ko, yung passion naman natin of teaching, we can practice that. But at the same time, we are being paid accordingly siguro. And yun yung makakatulong sa atin, not just for us, not just for our careers, but for our family. Kasi nga nagulat ako na nag-farewell na. Tapos nandun na siya sa bahay. So, part of me is very happy kasi sabi ko nga kasi feeling ko deserving naman talaga ni Kuya na gano'n. And yun nga, nung nagkita kami ulit kanina, after quite some time na rin namin nakita. Sinabi ko, Kuya, kumusta ka naman sa'yo? Masana happy ka, sana worth yung pag-move mo. Happy naman so far. No? Yun, at least nabavalue tayo ng maayos organization. Anyway, so maraming salamat no, sa mga turning point ng buhay ko. Isa pa no, sa mga, since na-mention mo din kanina, we are friends sa Facebook, so na-update sa nangyayari sa buhay. And isa sa mga nakita ko na observe ko sa Facebook mo is yung challenge mo sa health. Meron kang something related sa kidney. Pwede mo ba kami kwentuhan dun sa journey mo? Sure. So, kung titignan niyo po ako, parang very light lang, very healthy. But actually, I was out of work for almost 3 years now because I'm quite challenged medically. So, kaya yung tingin ko, meron akong chronic kidney disease, stage 5. And, stage 5. So, and renal disease na siya. And I undergo 3 times a week dialysis. Lifetime na yon. So medyo mabigat siya. Nung una hindi ko pa kasi matanggap. But, it's God's will. So, alam ko may purpose yun. But talking about medical challenges, about 3 years ago, same time when we joined NICE, siguro out of stress and all that sa mga nangyayari, nawala yung work, diba? Tapos pandemic and all that. Because of stress, na-diagnose nag-trigger yung diabetes ko. So, nagkaroon ako ng sugat sa paa, tapos hindi siya gumagaman. So, I had to rush to the hospital. I was rushed to the hospital. Tapos, hindi na ako pinalabas. Imagine mo, almost 2 months ako sa hospital. Tapos, during those times, parang 4 na procedure sa operations yung nangyari sa akin. Alone. So, nung time na yun, sobrang miracle sa akin yun kasi naputulan ako ng 2 pagmiracle. Muntik na akong muntik na akong ma-amputate. But, thank God na naagapan, 2 daliri lang yung pagkasa. But more than that, I think yung pinakamahirap sa akin was during those times, mag-isa lang ako kasi pandemic na siya. So bawal bantay, bawal bisita. Tapos imagine mo, may swero tong isang kamay ko na to. Tapos I have to take care of myself kasi nga operado yung pa ako, hindi ako makapag-CR. So I naging diaper dependent ako. Kasi pati paglinis ang sarili ko. So hindi ko ma-imagine yung sarili ko nung paano ko siya nagawa. Imagine mo, hindi ko rin maisip kung paano ko siya, yung sistema ba. Kasi kunyari, paano pag ganito, paano ko aabutin yung paano ko papatay na item ko na nakaswero ko. Yung those things, as in something that's very unimaginable. Pero na-inaos ko yun in almost 2 months of staying in the hospital. So, apart from that, dahil immunocompromised na ako,
nakatatlong COVID din ako. COVID positive for 3 times? 3 times. One of those, na-admit ako sa hospital for almost a month. Kasi Delta. As in, naging oxygen dependent ako. Basta may medyo severe yung nangyari sa akin. Akala ko hindi na ako makakauwi sa bahay. During those times, pati yung password ko sa ATM, sinare ko na sa parents ko. Kasi siguro part of me is ready to, alam mo yun, to leave. But awa ng Diyos, nakasurvive na naman ako. Tapos, siguro mga 2023 naman, nagkaroon ng bara yung ugat ko sa paa. So kailangan ko ng lymphedema therapy. So tinitherapy pa ako before, every week. Parang tinatanggal nila yung congestion. So ngayon, once a month. But yun nga, last year, because of diabetes, na-progress yung chronic kidney disease ko into stage 5. That time, namamanas ako. Tapos umaabot na siya hanggang sa kasi umangat ko. So, ang end is I have to undergo dialysis. Na nung una, hindi ko talaga siya matanggap. Kasi alam ko pag nag-dialysis, lifetime na siya. And hindi biro yung gamutan. Kasi financially, tapos siguro physically din, hindi siya madali. But that is something na siguro natanggap ko na rin over time. So yun, hanggang ngayon dinadialysis pa rin ako. Naka 1 year na ako. And ang goal ko is hopefully ma-transplant. Although I have to prepare for that pa rin. Kasi hindi din siya madali. At sobrang medyo malaki din yung kailangan ko i-prepare. But siguro kung susumahin ko po lahat ng mga nangyari sa akin, para po akong pusa. Kasi sobrang dami ko po na-surpass medical challenges. Hanggang ngayon lahat po ng mga sakit ko, lahat po yung lifestyle. And I have to endure that on a daily basis. Pero okay lang. Kasi alam ko may purpose. Saka hindi naman ako pinapabayaan. Nakakapagkwento pa nga ako sa inyo ngayon. Amazing. And the fact na nakakalabas pa rin ako sa condition pa na to. I must admit pala kuya, sorry. Nung una, siyempre, hindi mawawala sa akin yung nagka-question din ako sa ko, Lord, ang bait ko naman, wala naman ako away. Pero pag ganun yung nararamdaman ko, iniiyak ko na lang siya. Tapos, inabukasan. Okay na ako ulit. And I also admit, I try to seek professional help as well. Kasi sige, imagine mo sa dami ng pinagdaanan ko, even my mental state of mind, naapektuhan siya. For sure. Iba, siguro kung physical battle lang mahirap, pero yung mental battle, it's something else. So, yun, nagpa-ano din ako, psychiatrist. Kasi nagkaka-anxiety, attack na rin ako. Imagine mo, bigla na lang ako umiiyak na walang reason. Pero siguro good thing na trainer tayo. Tinuturo natin yun. Actually. Tinuturo natin yun. So ako nung na-realize ko na shocks yung mga triggers ng anxiety, meron na ako. That's the time na nakipag-usap na rin ako to seek professional kasi I need help. So yun, malaking bagay. Tapos hindi ko pa nakwento pala kuya. Itong right ear ko po, ano na to, hindi na to nakakarinig. As in 0. So ito na lang, kaya ganito yung personality ko yun. Ito na lang para nakarinig. So it started when I started dialysis. Bigla na lang siya nawala. Tapos last year, pati yung eyesight ko naapektuhan. Pag lumalabas ako ng maliwanag, nabubulag ako. So
So, ang ginawa ko, pina-opera ko both eyes. So, ngayon, artificial lens na siya. Talaga? Pero 2020 na siya. Thank God. Pero kailangan ko magsalamin kasi pag malapit na. So, imagine mo yun, pati yung mga ganun talaga. Sabi ko nga nung Lord, kota na. Sabi ko, okay na po ako. Kung gusto niyo pong i-test kung gano'n ako kalakas, feeling ko po malakas na talaga ako. But, you know, but kidding aside, sobrang pag iniisip ko, sa lahat ng mga nangyari sa akin, but still, I'm still standing, and yun na parang feeling ko malakas pa rin ako. Sobrang thankful ko. Kasi feeling ko, not everyone can bear this kind of situation. Siguro sobrang lakas ko lang din talaga ka, Lord. Malakas din talaga yung kapag ko. Kaya, sorry, ang haba. Amen, amen, grabe. Sobrang, hindi ko na alam kung ano sabihin ko. Tutuloy pa ba natin? Ito, mag-iiyak ka na lang tayo. But, grabing heavy. Ang heavy talaga ng pinagdaanan. But, praise God, I believe no, si Lord yung nag-work sa buhay natin. For Him to say His struggles, yung mga pinagdaanan niya is parang hindi talaga bearable for someone, lalo na kung walang faith sa Panginoon. But I believe no, talagang yung problems natin, yung mga challenges natin, alam ni Lord yan na kaya natin. Kaya sa atin yung bibigay. So, hindi naman tayo pinapabayaan. Grabe, buhay pa din. Ilang sakit yung pinagdaanan. Pero, ayan, may purpose pa si Lord sa buhay. And it's really an inspiration to everyone na maging grateful sa buhay na meron tayo. Some of us would really want to end our lives na for no reasons, no apparent reasons. Pero ito may mga tao na yung tanging prayer lang talaga is madagdagan yung buhay, yung humaba pa yung buhay. But ayun, praise God sa sa life na binibigay sa atin. And I hope no na magkaroon, parang mabigyan natin ng hustisya yung buhay na binibigay ni Lord sa atin. Ma-live natin yung life natin purposefully, no? May purpose, with a purpose. Totoo yun, kuya. Yung kasabihan na life is beautiful. Totoo yun. Alam niyo, dumating na ako kasi sa point na yung pagkigising ko talaga, masaya na ako. Kasi parang, imagine mo, dumating na ako sa state na bedridden na ako. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad. Kahit sa wheelchair, hindi ako makaupo. Ano ba yun? Pero, ang tagal ko nakakatik, pero 6 months. But pag ini-imagine ko yung mga pinagdaanan, hindi ko siya ma-imagine na nangyari. At the fact na, yun nga, parang sabi ko, grabe, paano kaya nangyari? I think yung mga impossibilities, ano talaga yun? Iba si Lord mag-work talaga. Sobrang magiging thankful na. Ito po yung sinabi mo, kuya. Every gising is a blessing. Totoo talaga. Kaya, enjoy lang. Something amazing pa, no, na despite and in spite sa mga pinagdadaanan mo, you are able to thank the Lord, be grateful, at magkaroon ng positive disposition sa life. Pwede mo bang i-share ano yung reason behind that? Ano yung motivate sa'yo to be positive, to think positively despite sa mga pinagdadaanan mo? Siguro, kuya, for a while, I would like to thank yung parents ko kasi pinalaki kami magkakapatid na siguro prayerful, yung naniniwala talaga mo sa taas. Kung baga lahat ng problema, ikasal mo lang, gano'n. Although mahirap na siya as you go, lalo na pag lumalaki tayo, nakakaugali tayo, di ba? But siguro during those times of problems and trials, pagpakulangan na talaga din kakapital, ano lang hindi siya last option but the option. Alam mo yun? Si Lord talaga, as in,
Although ever since, kasi nga, laking simbahan ako, tapos nag-serve talaga ako. Lahat ng mga bagay pinagdadasal ko. Even kunyari mag-abang lang ng taxi, pag nahihirapan, pinagdadasal ko pa yan. Alam mo yun? So I even read calling the Lord. Pero nung mga nangyari ko sa akin, as in, hindi ko siya i-expect na ganun lalalim yung kapit ko talaga sa kanya. And good thing, he never failed me. As in, hindi mo talaga niya ako manilaw. And yun na, kagaya po lang nabalik ko kanina, hindi po siya madali. Kasi I sometimes question the Lord. Pero actually, pag in times of doubt, pag pinag-question ko si Lord, natatakot din ako. Kasi hindi ako gano'n. Pero hindi, kumbaga pa hindi naman mawawala sa akin. Dahil yun nga, bakit sa akin? Dami namang masamang tao sa akin. Pero alam mo yun, iniiyak ko na nga lang siya. Tapos yung binabukasan, okay na. And siguro kaya hindi din ako kuya napuputol sa service. Even my, although I'm an active servant, Catholic po. Pero yung pinagkanta ko nga, siguro parang because of my situation, napaka-fluid na rin yung faith ko. Kasi pag may mga invitation na din ako from other groups, from Christian groups, or kung ano man yan, I join. And na-enjoy ko siya. I really like sharing this story. Kasi po dati, dumating ako sa time na siguro 2 sentence pa lang umiiyak na ako, hindi ko kayang ikwento. Parang everything is fresh. Pero ngayon that I am able to verbalize everything. And siguro parang feeling ko kasi yung buhay ko kuya, testimony na talaga siya. Kung ako hindi ako naniniwala talaga dati sa miracle. Pero yun yan talaga sa akin, I'm a walking miracle. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko siyang isa-share ko siya. When Kuya Mike invited me to do this, sabi ko, Kuya, walang problema. That is something that I would love to do. Kahit nga kami, kahit face-to-face or ganito ng platform. Kasi, yun nga, sabi ko, yung ganitong goodness and grace is something to be celebrated and to be shared to a lot of people. And siguro yung something na natutunan ko lang, and something that I want also to highlight to other people, na minsan akala natin when you say you are faithful to God or when you believe to God, talagang hindi na shake yung faith mo. Parang naniniwala ka lang all throughout, ganun. Pero I think yung pagiging faithful at pagiging vigilant kay Lord, na in times of those trials, in times of yung challenging times na nagda-doubt ka na, you keep on going back at nare-remind ka na, ay may Lord, may Diyos. Minsan kasi di ba parang pag nagkukwento tayo ng story about faithfulness, sila yung mga tao talaga na never nag-doubt, talagang trust kay Lord. Pero alam ko, naniniwala ako na parang yes, may mga times sa buhay natin na nagda-doubt din tayo, na tayo, na-shake din tayo, na nagkakaroon din tayo ng anxiety. But nagkakaroon tayo ng peace of mind because we believe that there is a Lord who is in control of our lives. So, we just have to keep on believing. Siya lang talaga yung may capability na bumuhay ng patay, na magpagaling ng mga sakit. So, kung paano siya nag-work ng miracle sa buhay mo, I believe everyone could also experience the same thing. Hindi imposible. Just in case may mga viewers tayo na they are really having that hard time to believe in the Lord, may mga doubts sila, may mga prayers sila na hindi sinasagot, just keep on believing. Merong Panginoon, merong someone who is in control of everything. Totoo yung kuya. And siguro just to add po, hindi ko po alam kung kayo din po yung mga taong naniniwala sa answered prayers, saka signs. But when you really ask about it, tapos maganda yung intentions mo, it will happen. Feeling ko, kung meron mga tayong mga prayers na hindi nasasagot agad, may purpose po talaga sa
And yun nga, I think we just have to believe, we just have to have faith. Everything will go into its place. No? Siguro yung patience lang, then yun nga, yung belief that God is in control, yun talaga. Talaga, if it's God's promise, it will happen. It will come into pass. Sa mga nangyayari sa buhay mo, may mga regrets ka ba? Regrets actually, kuya. I won't say I'm a saint, no? Siyempre, nagkakasala din naman tayo. It's not more of a regret, kuya, but more of, siguro panghihinayang. Kasi, yun nga, sa edad ko na to, ang dami ko ng sakit. Ako pa yung inaalagaan ng parents ko. My initial plan when I was working, nung malakas pa ako, was to take care of my family, my parents specifically. Pero hindi siya kasi nangyari. Sila yung nag-aalaga sa akin. And there's something na medyo mabigat sa part ko. Kasi mga senior na sila, pero sila pa yung mother ko lagi nagpapantay sa akin pag pinapaalis sa akin. Yung father ko, taga-hilot ko, tuwing umaga, alam mo yung mga ganun ba. Nasabi ko, if I can reverse, the situation, gusto ko siyempre yung umalwan man yung pakiramdam nila. But I'm just thankful that malakas pa rin sila. And yun nga, parang nasusubaybayan pa rin naman sila ni Lord. No? And siguro regret, ang dami ko pang gusto gawin. Kasi yun nga, more than the age, alam ko marami pa akong kaya gawin. But because of my physical limitation, I cannot do that anymore. But again, since I am a believer of miracle, and nangyayari po kasi talaga siya, naniniwala ako na baka kaya ko pa rin siya. Like for example po, for a time, hindi na ako makakanta kasi nga po, tagal ko nakakanta. Tapos, I'm always gasping for air, yung breathing ko nahirapan na. Pero just recently, nakabalik na po ulit ako sa pagkanta. Nakakapag-host ako ulit. Tapos, ito, na-interview na kita ulit. daldal ko, di ba? Nakapagkwento ka na ulit. So, naniniwala po ako na kaya pa rin. I won't say it's a regret kasi it's something that I still manage to do kahit may limitations. Siyempre, hindi na ganun yung lakas ko, yung energy ko pa rin. But at my capacity, happy ako na nagagawa ko pa rin siya. But yeah, siguro, sana makapag-work po ulit, makatulong pa rin sa mga tao. At just enjoy life, mag-serve pa rin. Hindi lang kay Lord, but to the community as well. Gusto ko lang i-highlight kasi yung sinabi mo kanina na totoo yun, as children, we always want to take care of our parents. Pero doon talaga nag-work yung miracle ni Lord, no? At doon natin mapapatunayan yung unconditional love ng parents. No? Kahit na matanda na, senior na, pero hindi ka talaga nila matitiis eh. No? Kahit na mahina na, meron na rin silang limitations, but aalagaan ka pa rin nila. Papakita talaga nila yung pagmamahal na sa'yo. No? Something na hindi talaga matatawaran. It's really a great manifestation of unconditional love, yung pagmamahal sa atin ng parents natin. So I hope no, yung mga viewers natin, well, you have your time, please think and show your parents yung love na kailangan talaga natin ipakita sa kanila and the appreciation na deserve ng mga parents natin. So, ito yung question ko. No? Sige, may mga regrets. Well, hindi naman talaga regrets, pero no, may limitations na tayo. Meron pa tayong gustong gawin, somehow may mga, may mga limitations na lang. But what if today, God wants to speak to you, no, na, sige, you can ask any prayer today and I will grant you that prayer. Ano yung isang prayer na hihingi mo sa Panginoon?
Actually, marami akong prayer. But, siguro for one, dati ang prayer ko, sana gumaling ako. Kasi nga, gusto kong maging normal ulit. Alam ko, wala namang imposible kay Lord talaga. Pero naniniwala din ako na pwedeng hindi na rin talaga ako gumaling. So, ang prayer ko po talaga, first and foremost, is really, sabi ko, Lord, bigyan niyo lang po ako ng enough strength, physically and mentally, to handle all this. Okay na po ako, sabi ko. Kumbaga, kahit ganito yung pinagdadaanan po, kahit mabigat, basta palakasin niyo lang po ako sa katawan, saka sa isip, okay na po ako. Masaya na ako din. Tapos pangalawa, of course, yung prayer ko is, of course, safety of my family and friends. Kayo ko yan. Kasi, sabi ko nga, siguro, kaya nangyari sa akin to, siguro alam ni Lord na kaya kong dalhin to. But I really can't imagine happening this to any of my family members or yung mga close friends ko na hindi ko rin I'm not questioning yung capacity nila na nagalin ng mga ganitong problema. Pero sana wag na lang. And then lastly, siguro ang prayer ko din is enough strength, hindi lang sa akin, but sa lahat ng mga may pinagdadaanan, may sakit. Siguro one thing I observe, marami pong namamatay ng mga pasyenteng katulad ko, not because hindi sila gumagaling, but because wala po silang pampagamot. May hirap financial. So ako ang prayer ko sana as much as possible din yan, parang umiging yung pakiramdam nila, at the same time, masustain yung treatment. Kasi hindi po talaga sa madali. Mabigat na po yung pinagdadaanan namin physically. But yung journey pa going there, medyo mahirap po talaga siya. So yun, continuous care sa kami sakit. And ako, siguro kung meron isa ko yan, pangarap ko po kasi transplant. Kasi para, kung magkaroon po kasi ako ng successful na kidney transplant, hopefully, matigil na rin yung dialysis in time. And mas magiging, hindi man ganun ka-normal, pero close to normal. So pinagpe-play ko yan ng matindi. Kasi yun nga po, hindi siya biro, but ngayon pa ba ako hindi maniniwala? Eh, di ba? Yun na, sobrang lahat naman ginagawa ng paraan ni Lord. So, ako I am praying na sana in time, hindi ko naman minabatayan, pero sana mangyari yun in the future. Naniniwala naman ako na si Lord, hindi mahina yung pandinig niya para marinig yung mga yung mga dalangin natin at hindi rin maiksi yung kamay niya para maabot yung mga pangangailangan natin. So, He knows our hearts, no? He knows our needs. So, si Lord lang talaga yung kayang magbigay. Yung prayer din natin talaga sa lahat, no? Yung mga may sakit na they also receive their healing from the Lord. Sa lahat ng pinagdaanan mo, please, sa lahat ng challenges, sa lahat nito ng pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, ano yung greatest lesson na pwede mo ma-share sa mga viewers natin? Actually, kung lesson, napakarami. Pero siguro ang pinakatumatak sa akin, I just like to share with this sa inyo pong lahat. Maging mabait po talaga kayo sa tao. Siguro, the reason why I keep my faith and my strength more than yung tiwala ko po sa Panginoon, it's really the people around me. Siguro po nung panahon na malakas ako, yun nga, apart from it being part of my role or my job, yung paggawa, pagtulong, pag-manage sa mga outreach and all that. Diba tayo as singer, dami natin natutulungan.
ang dami nating na mentor, ang dami nating mga naging kaibigan. So somewhat, yung passion natin to help, tapos yun pa yung career natin. Ang dami nating natulungan. I never imagined po na sa mga nangyari sa akin. Ako kasi po yung tao na medyo nahiya po ako honestly lumapit ng tulong kasi sanay ako na tumulong. But during those times that I needed help, kahit hindi po ako nagsasabi, ang dami pong tumulong sa akin. And siguro, hindi ko po sinasabing sobrang bait ko. Pero siguro ang dami ko pong, siguro somewhat na-touch ko yung buhay, natulungan ko in some ways. Sila po talaga yung tumulong sa akin. Imagine niyo po almost 3 years na walang regular work. Tapos, ang laki po ng ginagastos ko sa finances. Pero God provides. As in, hindi challenge ako financially, pero never po ako never ako nag-skip sa dialysis. Never ako nag-fail bumili ng gamot. Ano mo yun? Kasi nagugulat na lang ako with the amount of people who help me, not just financially, spiritually, morally, sobrang grateful. Kaya ako lagi ko po sinasabi kahit sa mga tao sa paligid ko, maging mabait lang kayo. Kasi totoo po yun, nagre-reciprocate sa mga tao. Pag mabait po kayo sa kapwa, babalik po siya. And another thing, yun nga po, siguro ang pinaka-lesson ko din yun, huwag kang bibito. Totoo yun. Walang imposible. Magtiwala lang tayo. And si Lord, kasi Lord is the Lord of impossibilities. Lord is the Lord of miracles. And Lord is the Lord of embracing the life that you are deserved or you deserve. Kasi hindi siya nawawala talaga. Ako talaga in times of doubt, titingin lang ako sa paligid ko, nakikita ko na si Lord sa mga tao. So, yun. As in, kapit lang. Tapos, dasal lang talaga po. Walang posible. Yun. Grabe, sobrang fruitful ng pag-uusap natin yan. Napakadami kong natutunan din talaga. Ako din kasi halos parehas yung buhay natin. Ako naging bedridden na din talaga ako. Mapit na din talaga akong okay. Pero yung prayer ko lang talaga kay Lord, kung may purpose pa yung buhay ko, sige, tugtuman mo pa. Pero kung wala na, during the time parang sige, ready na din ako. But God will really use us, no? Pagka hindi pa siya tapos sa buhay natin at may purpose pa talaga tayo, bibigyan pa niya tayo ng panibagong buhay, ng panibagong chance. And I believe yung life mo is really something that can be used by the Lord. And yung life mo itself is really a testimony ng goodness at greatness ng Panginoon. And if it happens to you, pwedeng mangyari siya sa mga buhay ng mga nanonood sa atin na yung mga may pinagdadaanan, yung mga may mga tagal na struggles, no, idulong nyo lang sa Panginoon, kayang-kaya niyang ayusin, kayang-kaya niyang bigyan ng solusyon yung mga problema natin. So guys, mga kaibigan natin, if you could also extend yung help natin, kasi Ian is also preparing for his yung kanyang transplant, no? So kailangan niya ng malaking halaga. So please, i-post ko naman yung Facebook account niya, reach out, no? Pwede niyo siyang i-message kung ano yung may help yung pwede natin ibigay sa kanya, no? At magamit kayo ng Panginoon para sa mga therapy, sa mga gamot na kailangan niya sa pinagdadaanan niya ngayon. Supposedly, no, yung sa
suggestion ng asawa ko kasi parehas tayo kumakanta. Parang gusto kong offeran sana sila ng song together, kaya lang medyo madaming tao na ngayon and medyo daming noises sa paligid. So I would like to end this vlog by a prayer. Okay lang ba ipag-pray natin si Ian para talagang mas kumapit pa siya sa purpose ng buhay niya na binigay ni Lord. And Lord, maraming salamat Lord God for this day, Panginoon. Thank you for giving us the opportunity to meet with Ian, Lord God. Maraming salamat Lord God sa life niya. He is a testament, Lord God, that you are always at work. You are a God of healing, Panginoon. You are a God of miracles. You are in control. Thank you, Lord, for his life, Lord God, for the blessing and for the gift of life that you have given him, Panginoon. Maraming salamat. His life, Lord God, will touch more people, will inspire more people, and will lead more people to you, Panginoon. Lord, you know his heart. You know what he's going through, Panginoon. Thank you for the comfort. Thank you for providing him peace of mind, Lord God. And today, Lord God, we just want to ask for your provision, Panginoon, sa medication na kailangan niya, Lord God, sa gamutan, Panginoon, sa therapy, Lord God, and even sa pinaghahandaan niya, Lord God, na kidney transplant, Lord God. Lord, I know you will provide. I know hindi ka matapos sa buhay niya, Lord God. At ikaw yung magbibigay, Panginoon, ng ways, Lord God, para maging maayos, Lord God. Mas makapag-push through siya, Lord God, sa purpose ng buhay na binigay mo sa kanya, Lord God. Lord, I also pray for healing for those people who are watching us today, Panginoon. May you comfort them as well, and may you give them another purpose, Lord God, that they would understand, Lord God, their lives, and they will appreciate, Lord God, your little gifts, Panginoon, your little blessings, Lord. Lord, we thank you, we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Maraming salamat sa panonood ng vlog natin today. Thank you for taking your time to listen to us. I hope may lesson kayo nakuha from this vlog. Ian, do you have any other message na gusto bang sabihin sa mga viewers natin bago natin i-end yung ako kaya number 7? First and foremost, I'd like to thank Brother Mike. He's been a constant prayer warrior, saka sobrang kuya-kuya mo. So thank you. Siguro just to add to yan, you mentioned, yun nga, nag-raise ako ng fan. If you guys know someone, lalo na mga ka-close nyo, who also experience the same, tapos kailangan nila ng tulong. If you have spare, something to spare, or may mga extra po kayo, don't hesitate to help them. Hindi nyo po alam kung gaano po kalaki yung impact nun for these people. You know, you can do it even anonymously. Kasi naniniwala po ako talaga na yung blessing po na sinishare po, it's something that will, get back to you. Sabi nga ni Lord, 100 times. So, yun po, kung merong mga tao, not just financial, even the time, yung moral support, even on prayer. Kamustahin lang, no? Yes, totoo. Malaking bagay po yun. Kasi even your friends po, huwag niyo pong kalimutan kumustahin. Kung tahimik po sila, baka may nangyayari. So be kind and be a blessing to everyone. Yun, maraming salamat, Ian. Thank you for your time. Grabing inspiration yan. And yun, sa ating mga kaibigan, maraming salamat also. Dahil dito, may kaibigan ka. Yeah!